Sunatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay kabayaw. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ang pangaral ng mga channel ito sa iba't ibang panig ng buong mundo at maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli, isang magandang hapon po sa bawat isa. Sa ating mga viewers, magandang hapon sa Luzon, Visayas at Mindanao, magandang hapon sa ating pong mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon din po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphone sa kanilang mga tahanan. Kung tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. Muli isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa at loobin po ng Bayawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat po ng abutin ng pangaral na ito. Ang ating po paksa sa akin po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. At tayo po ay nasa ikalimang bahagi na ng ating pong tinatalakay doon sa paksa sa 14:17 ng Roma. Sabi ko dyan sa FSB, sapagkat walang kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa pag-aari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang pamumuhay at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Muli natin masalamatan si Bayawa sa buhay na binahagi niya sa atin, sa lahat po ng mga kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay, sa ating mga magulang, kung meron pa, sa ating mga kapatid sa dugo, kung meron man, at sa lahat po ng ating mga kamag-anakan. Pagkakataon sa lahat po ng nasa kapulungan na patuloy tayong gumawa ng ayon sa kalooban ni Bayawa habang tayo po ay narito sa mundo ito. At muli ay pagkakataon din para doon sa mga hindi pa mananampalataya na makilala rin nila si Bayawa na nagbibigay ng buhay, kagalakan, kapayapaan at pag-ibig sa lahat ng mga tao na susunod sa Kanya. Muli po, isang magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatid. Sister Elizabeth Benz, magandang hapon. Brad Emiliano Umali, Sister Loren Paulan Fernandez, Juliet Umali, Lisa Indinibli Corsiga, Bernoli Tungkuwa, Joel Suela, Carlo Rol, Brad Jesse Juarez, Sister Lolita Corsiga, Brad Fortunato Juarez, Brad Sam Rotoni, Brad Wilfredo Bedes, at kasama rin ang kanyang mga magulang na si Brad Pedro at Sister Dominga Bedes. Ayan. Sister Shirley Radarisa, Sister Chris de la Cosquin, Brad Edmundo Umali, Sister Lori Calderon, so tayo po ay nasa ikalimang bahagi na at kung lolobin na Bayawa ay bukas, bali yung last Major Passes.
Alas 4:29 na ho ang ating oras. Ulitin po natin yung ating paksa, no, mga kapatid. 14:17. Sapagkat walang kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa pag-aari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang pamumuhay at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Kaya ko inulit ay para ho doon sa mga late na nanonood, kung meron man, doon sa mga kapatid na hindi nakahook pamula ho noong Monday. So yun ang tinatalakay natin, hindi po doon sa pagkain. Kasi minsan nagiging hadlang po yung pagkain doon sa inaakala ng marami na kasama doon sa paghahari ni Yahweh. Subalit dito, magmula ho noong Monday hanggang kahapon, itong ating tatalakayin ngayon, so dito lalo nang liliwanag tungkol ho dyan sa pagkain na dati-dati ay pinangingilagan ng iba. At yun nga, nung nakaraang pag-aaral din natin, hinggil dyan sa pagkain, ang dami nilang inimbentong aral. Hanggang sa ngayon, kaya nga kung tao lang ang paniniwalaan natin, yung nilikha niya, na dapat sana ipakinabangan, hindi ho nangyayari kasi ipinagbabawal ng iba na kainin. No? So, sana maliwanag na sa atin. No? Makapamuhay tayo ng naayon sa kalooban ni Yahweh. Sister Cristina Juarez, Sister Ging Macar, ayan, magandang hapon. John Mercorsiga, ayan, sige, alas 4:31 na ang ating pong oras at tuloy na tayo sa ating paksa. Dito sa Colosas 2, ayan. Ang salita ng Diyos o ASN din, sabi ho dito, sa 2:1, patuloy ho. Nais kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo, sabi niya doon sa mga kapatid na sa Colosas. Ganun din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakilala sa akin ng personal. Ibig sabihin, talagang meron ding mga kapatid na hindi talaga siya nakita. Personal, maaaring sa sulat na. Ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Sa ganoon, malalaman at maunawaan ninyo ng lubos ang lihim na plano ng Diyos tungkol kay Kristo. Si Kristo ang pinagmumulan sa lahat ng karunungan at kaalaman. So, ang pagkakasulat dito ni Pablo, sabi niya si Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. At marami rin siyang mga sulat na talagang yung Kristo, yan yung Ama. Marami. Kaya lang parang puzzle nga lamang mo ito. Na siyempre, ipauunawa ito doon sa mga tao meron ng Espiritu. 4. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito para hindi kayo malinlang ni naman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. So, ayun ang pagpapayo ni Pablo noong unang siglo sa mga kapatid. 5. Kahit wala ako riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko at masaya ko dahil maayos ang pamumuhay ninyo at matatag inyong pananampalataya kay Kristo. 6. Dahil tinanggap ninyo na si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya, magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala
ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. So, doon sa lahat ng ating mga pinag-aralan, makikita natin na itong sinasabi ni Pablo na ito, sabi niya, mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofya. Mga tradisyon lang ito, mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. So, ibig sabihin, pagka talagang tao ang nagsasalita na at wala na doon sa kasulatan, ano yan? Tradisyon yan, pamamaraan ng mundong ito at hindi galing kay Kristo. Maybe. Kaya huwag kayong padadala dahil sa kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. Siya yung yung Godhead nasa Kanya. At talagang siya talaga yung Ama. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa ninyo sa Kanya na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritong namumuno at may kapangyarihan. Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo, pinuli na kayo. Ang pagtutuli na ito ay hindi physical, kundi spiritual. So, ibig sabihin, hindi pagtutuli, hindi yan yung pagtutuli na ginawa ng mga Hudyo, kundi ito ay spiritual. Yung pag-aalis ng masama doon sa puso, ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman. Ibig sabihin, kapag nawala na ho pala yung mga hilig ng laman, natuli ka. Pero kung yung hilig ng laman ay nariyan pa rin, hanggang ngayon hindi ka pa rin natutuli. Alam naman natin kung ano yung mga hilig ng laman. Yung lahat ng uri ng bisyo, sugal, babae, kung ikaw ay lalaki na ng bababae, at lalaki, kung ikaw naman ay lalaking ng lalaki, may ganun ho yun. At babae, kung ikaw ay babae na ng bababae, hilig pa rin ho yan ng laman. 12. Inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismohan kayo. At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya dahil nanalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Kaya ho yung salitang pagkabuhay na maguli ngayon, hindi ho yan yung panahon na kung saan ang itinuro ng mga reliyon, darating ang Kristo, bubuhayin maguli ang Kanya, pati ho yung hindi Kanya, mali. Ito ho ay binuhay na kayo, muli kayong binuhay, nakasama niya dahil nanalig kayo sa kapangyarihan Diyos na bumuhay sa Kanya. Nung una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Tatandaan ho natin, kapag tayo'y namumuhay pa rin sa kasalanan, ang pagturing ni Abayhawa ay patay. Basta ang tao namuhay sa kasalanan, patay ang turing niyan, bagamat buhay. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. So, mawawala na ngayon yung agam-agam natin na ako kaya ay pinatawad, may Abayhawa doon sa aking mga naging kasalanan, magmula nung ako'y isilang, lumaki, nagbinata o nagdalaga, nagkaasawa, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng mga anak na nagkaroon din ng mga anak. Minsan may ganyan may ganyan isipin. Ang liwanag ko dito pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Yan ho ay kung hindi ka na gumagawa ng kasalanan. Pero halimbawa, katulad halimbawa, bibigay lang ako ng halimbawa. Nasa kapulungan ka, nakikinig mo itong mga aral na ito, nakikinig mo yung mabuting balita, pero nananatili kang nakikiatid. Meron kang asawa, at patuloy kang nakikiatid sa hindi mo asawa, patuloy ka lang nagkakasala. Huwag mo nang linlangin yung sarili mo. Darating yung pagkakataon, aalisin ni Abayhawa yung buhay mo, physical. Kasi spiritual, patay ka na
Pagka ikaw ay nananatiling nagkakasala, patay ka. Kaya kahit na ikaw ay nanonood, kahit na ikaw ay nakikinig, araw-araw ka mang nananalangin, lahat ng gagawin mo, lahat yan walang saysay, walang kabuluhan. Kahit natawagin mo yung pangalan mo o pangalan ni Abay Hawa, araw-araw, kakain ka, tinatawag mo yung pangalan niya, pero ikaw ay namumuhay sa laman, doon sa hilig ng laman, walang saysay. Parang ang mangyayari lang yan, parang kung sa eskwelahan, roll call lang, na nakikita yung pangalan mo doon sa monitor, pero namumuhay ka pa rin sa laman, walang saysay. Sinasabi ko ito para makilos. Hindi ho tayo after. Kasi sa reliyon, kahit na nakikiapid na at nakikita nila yung kanilang pinatawag na kapatid, sige lang, basta nag-aabuloy. Diba? Nagbibigay. Dito, hindi ho tayo after nun. Kahit na ikaw ay nagbibigay at patuloy kang nakikiapid, ay wala rin saysay. Mas maganda na yung sabihin natin yung totoo, na wag na nating paasahin. Ay di lalo na yung sinasabing kapatid, na hindi, halimbawa sabihin natin, hindi nag-aambag at patuloy pa rin na namumuhay sa laman, wala rin saysay. Sayang lang yung oras, sayang lang yung panahon. Wag nating gawin na attendance lang yung ating ginagawa. Ipamuhay ho natin, mga kapatid. Yan. Tuloy ko. Kasi doon sa 13 maliwanag Nung una, itinuring kayo mga patay ng Diyos. Bakit? Dahil sa mga kasalanan. Ibig sabihin, pagka ikaw namumuhay pa rin sa kasalanan, patay pa rin ang tingin sa iyo na bayawa. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. May pananagutan tayo. May pananagutan dapat tayo sa Diyos. Dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero, inalis ito ng Diyos sa pamagitan ng pagkakapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Ano yung parusa? Kamatayan. Ibig sabihin, kung tayo ay nabubuhay ngayon, na hindi tayo nagkakasala, wala na yung parusang kamatayan. Di ba? O 15. Doon din sa krus, nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan, at ipinakita sa lahat na mga ito ay bihag na niya. Walang iba kundi yung si Satanas, yung Diablo, o yung laman. 16. Ito yung ating highlight. Diin. Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pasisimulan ng buwan o araw ng pamamahinga. Ano yung Sabat ho yun? 17. Anino lang ang mga ito nang inaasahan noon na darating at si Kristo ang katuparan nito. Ano yung sabihin niya diyan? So sabi niya, yung batas ng lumang tipan ay may ilang mga probisyon na inalis kay Yahweh o kay Kristo. Tungkol sa mga bagay tulad ng pagkain, mga sabat. Ito ay hindi dahil ang batas na yun ay masama. Ngunit ito ay isang anino ng mga bagay na darating. Kapag ang sangkap, si Yahweh o yung Kristo ay dumating na, hindi na natin kailangan ang anino. O di ba, pagka tayo ay naliwanagan, may anino yan Pero subukin ninyo na yung liwanag na yun, talagang
mawawala ho yung anino eh. Di ba? So, nawawala yung anino. So, yun ang sinasabi niya, yun daw anino na yun, ay yan yung mga bagay na nung panahon na wala pa ang Kristo, sabi niya, kapag yung sangka, si Yahweh o Kristo'y dumating na, hindi na natin kailangan ng anino pa. Malinaw ang punto. Ang mga araw, ano ba ang pinangingilin ng mga tao? Araw ng kapanganakan, araw ng kamatayan, di ba? Araw, meron pa nga ho yung araw na sinagot ka ng iyong girlfriend. Yung mga anibersaryo na yan, di ba? Araw ng kasal. Dapat wala na yan. Wala na dapat po yan. Di ba? Liwanag na sinasabi. Ano ang punto? Ang mga araw at pagkain, gaya ng sinusunod sa ilalim ng kautosang mosaiko, ay hindi nagbubuklod sa mga tao ng bagong tipan. Lumipas na ang anino. Dumating na ang katotohanan. Kaya para sa mga nasa kapulungan, lahat ng pagkain ay dalisay. Unang Timoteo 4:1 hanggang 5. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ng pananampalataya. Susunod sila sa mapandinlang na espiritu at mga katuruan ng mga demonyo, yung sa laman. Ang mga katuruan ito ay pinalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. 3. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos, upang kainin may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito'y nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Palibasa, wala na tayo doon sa lumang tipan. No? Sa maliwanag yung punto dito ni Pablo, kung yung batas mosaiko o ni Moises, batas mosaiko ang tawag ko doon, ay nagsilbing anino, nung dumating ang Kristo, nawala na yung anino. So, wala na ho tayo doon. No? Wala na tayo doon sa Leviticus 11 at Deuteronomio 14. Lato yan. Wala na ho para sa atin yun. Saka isa pa, hindi naman tayo mga Israelita. Tayo ay dating mga hintil. Dati tayong patay. Yun ang pagkakaiba ng Israelita at mga hintil. Dati wala tayong tipan, hindi katulad nila. Pero yun, pagdating noong bagong tipan, yung dati na mga Israel na kanyang pinili, no, dahil hindi rin nakasunod doon sa tipan, kaya nga ako nagkaroon ng bagong tipan. Di ba? Yun eh. Niluma yung una, itinatag yung ikalawa. Yan yung bagong tipan. So, nagsilbing anino lang. Nag-anino na nang dumating ang Kristo, nangawala na ho yun. So, hindi na tayo sakop noong bagay niya. Tuloy ko. Kaya nga wag na kayong 2:16 ng Kolosas. Kaya nga wag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung anong hindi dapat kainin o inumin. O laganap na laganap yan, mga kapatid. Mismong mga doktor, mga manggagamot, mismong sila nagbabawal. Kung tutuusin, may kaugnayan ba yung mga manggagamot na yan sa kay Abay Hawa? Wala naman. Hindi naman sila, wala naman sila kinalalaman kay Abay Hawa. Hindi sila kilala ni Abay Hawa. Hindi nila kilala si Abay Hawa.
So, bakit? Bakit inilalagay natin yung ating sarili na sundin itong mga taong ito na walang kinalalaman? Sana makakuha nyo o makita natin yung punto, no? Na kahit sila may mga pinag-aralan, naging doktor, manggagamot, hindi ibig sabihin na lahat ng sasabihin nila ay susundin natin. Kasi nga, pagka sinunod natin itong mga taong ito, mawawala na tayo kay Abay-Yahweh. Mawawala. Halimbawa, katulad ng mga prutas na napapanahon, may mga doktor, ipinagbabawal yun, nakainin. Meron daw ang wikang mga dagta. Anong kinalalaman ng dagta sa kalusugan ng tao? Kaya kalimitan naman talaga meron yung dagta. Papaya, saging, may mga dagta yan. Di ba? So, hindi nakasalalay din. Kaya nga itong sinasabi sa Kolosa, sabi niya, huwag na kayong magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o araw ng pamahinga. Ang mga ito ay inyo lamang na magbagay na darating muli si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Huwag kayong magpatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit, ang totoo, nagyayabang lamang sila. Dala ng kanilang isipang makalaman. Lahat ba ng doktor may espiritu? May banal na espiritu? Wala naman eh. Di ba? Lahat ng manggagamot ba na nagbabawal ng mga pagkain may espiritu? Wala naman. Ganun din sa mga reliyon. Lahat ba ng mga ngaralang reliyon may espiritu? Wala. Pero sila mismo nagbabawal. Nagbabawal doon sa kanilang mga miyembro. Diba? Katulad halimbawa nung aral na ang babae huwag magpapaputol ng buhok. Saan mo nabasa yun? Yan ho yun. Kaya nga, yung sinasabi dun sa 17 ng Jeremias, na mabigat ho yun. Yung pagtitiwala sa tao. Sumpain ang tao na pinitiwala sa tao. Bigat ho yun. So, ang ating pagsamba ay kailangan isa lang talaga, kaya Abay-Yahweh lang. Sundin natin kung ano yung kalooban niya. Hindi yung kalooban ng kahit na sino. Nakapako yung ating paningin kay Abay-Yahweh. Hindi sa lahat. No. O alam naman natin, itong mundong ito, ang sabi ni Pablo. Sabi niya, sa 8, mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at kapandayan, filosofiya, mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo, hindi mula kay Kristo. Kaya sa dami ng tradisyon, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, ang daming mga sinusunod. Sabi ni Brad Emilio, para lamang palang ikapo yung mga pagkain sa sulat ni Moises, para lamang sa Israel at walang kaugnayan sa kapulungan ni Abaya. Wala. Kaya yung mga pamahiin, lahat ng mga ukol sa panglaman, pangmundong ito, iwasan na natin, i-focus natin ang ating puso't isipan kay Abay-Yahweh. At ituturo sa atin ni Abay-Yahweh yung mga bagay na karapat-dapat dahil doon sa ating ginagawang pagsamba. Kasi minsan nagiging hadlang ho yan sa ating pagsamba kay Abay-Yahweh. Doon sa mga nagiging kaagaw kasi ho eh. Inaagaw nung panglamang tradisyon yung para sana kay Abay-Yahweh. Diba? So, anong nangyayari? Mas matimbang yung panglaman kaysa kay Abay-Yahweh. Huwag kang ihipon ng ganon, huwag kang gagawa ng ganon. Ang dami ho eh. Lalo yung sa may patay. Diba? Dami. Kaya nga pagka inisisa mo siguro, baka ang kapal na libro
Pagkakapal-kapal, mas makapal pa ho siguro dyan sa ating binabasa. Kung isa-isahin mo lahat ng mga pamahain ng Pilipino sa dami. So, tuloy pa natin. Ayan. Sabi niya, ito, maliwanag ko ito eh. Sabi niya, 18, huwag kayong palataya sa mga taong may kayat na kailangan ninyong pagkaitan ng sarili ninyo. Sambay ng mga anghel, pinaninindigan nila mga ito dahil sa pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan at gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip. Wala silang kaugnayan kay Kristo na siyang ulo natin. Siya ang nag-uugnay-ugnay at nag-aalaga sa atin na kanyang katawan at sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. Sa ganon, lumalago tayo ng naayon sa Diyos. Kaya hindi po pwede sa atin kanya-kanya. Hindi po pwede sa atin ng isa-isa. Hindi po pwede. Siya ang nag-uugnay-ugnay at nag-aalaga sa atin, plural, na kanyang katawan. Sa pamamagitan na magkakaugnay-ugnay na bahagi nito. Kaya nga yung pagiging makasarili, hindi para sa kapulungan mo yun. Yung wala kang iisipin, kundi sarili mo lang. Wala, hindi. Walang puwang sa kapulungan mo yun. Kaya nga ang inihalimbawa niya, katawan. Ito ang katawan natin. May kamay, no? May ulo, may bibig, may mata, may tenga, may ngipin, di ba? May braso. Magkakaugnay-ugnay ho yan eh. Hindi mo pwedeng pag-iwalay-walayin. Yung braso mo, ihiwalay mo. Yung paa mo, ihiwalay mo. Anong itsura ho? Anong itsura mo pagka ganun? Yung kamay mo, aalisin mo, puputulin mo, pero kamay mo yun. Anong itsura mo? Pagka yung pagiging makasarili ka at wala kang iniisip kundi sarili mo, walang puwang yan sa kapulungan. Sarili yun, ganun eh. Kanya-kanya eh. Akala lang nila dahil ginugrupo lang sila sa isang simbahan, pero kanya-kanya rin sila. Kanya-kanyang lakad ng laman. Ano naman natin ang laman? Hindi ba? Hindi katulad sa kapulungan. No. Sabi niya, lumago tayong naayon sa Diyos. 20. Namatay kayong kasama ni Kristo, pinalaya. Yun ang mahalaga dito eh. Sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo, kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng, ayan na, huwag ahawak nito, huwag titikim niyon, huwag ihipo niyan, ang mga ito'y batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. Sa unang tingin, parang may karunungan na mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapakahirap ng sariling katawan. Pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. Naipakita lang doon sa mga kapatid, hindi siya ganon, hindi. Pero yung pala, wala eh. Walang saysay, walang kabuluhan. So, ito mga kapatid, maging aral sa bawat isa sa atin, na mahalaga talaga yung pagsunod kay Abayawa, hindi doon sa mga atas, utos, aral, doktrina ng mga tao. Yung ating kinagisnan, lahat ng mga bagay na ating kinagisnan na wala sa kasulatan, itakwilo natin yan mga kapatid. Hindi ho yan makapagdadagdag sa ating pananampalataya. Bagkus ihiwalay ka niyan kay Abayawa. Kaya nga hindi na nakikita ng marami kung ano yung ibig sabihin ng salitang kapwa. Hindi nila nakikita ho yun. Yung pag-ibig sa kapwa, hindi na. Basta ako nakikinig, nanonood,
Ah, praise you, Abay Yahawa. Di ba? Papasalamat tuwing umaga, bago matulog, pasalamat kay Abay Yahawa. Kaya lang, yung pag-ibig sa kapwa, wala. At pag-ibig, malalim mo kasi yan. So, siyempre, ang talaga nakakaalam lang yan ay merong may espiritu. May Abay Yahawa na nananahan sa atin. Malaki ang pagkakaiba na nasa atin si Abay Yahawa sa wala si Abay Yahawa sa atin. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Kung nasa atin na si Abay Yahawa, ikaw ba hihiling pa, hihingi pa ng mga bagay na kailangan mo? Nasa iyo na. Nasa iyo na si Abay Yahawa. Natural, hindi na. Nasa iyo na eh. Ngayon, kung wala si Abay Yahawa, maaaring ang panalangin mo ganito. Siyempre, sasabihin mo rin, Abay Yahawa, kailangan ko ang ganito, kailangan ko ang ganun. Wala sa iyo eh. Hindi katulad nung nasa iyo, simple lang, sasabihin mo kung anong kalooban mo, yun po ang mangyari. Hindi na ating kalooban ha. Kung ano yung kalooban na dumating sa atin, kalooban niya yun. Huwag nating sisihin siya at mananalangin tayo na kalooban mo at pagkatapos hindi mo gusto yung kalooban niya. Sala, wala ho tayong kapangyarihan sa ating katawan. Kanya ito, tandaan natin yan. So, wag na natin pigilin. Ano mang bagay na pinagagawa niya, utos niya, wag na. Gawin na natin. Hindi natin to eh. Hindi ba? Kaya po mga kapatid, bukas, kung loloobin, may Abay Yahawa. May isa pang talata ho. Ayan, yung talatang binanggit natin sa 2:16-17, patuloy, no? Ang liwanag yan, no? Letra por letra ho yan. So, pagdating sa pagkain, wala hong ipinagbabawal. Wala na. Yung kung may mga manggagamot o doktor na nagbabawal na huwag kumain ng ganito, huwag na huwag sundin yun. Ngayon, kung dumating na yung punto na katakdaan ng bawat sa atin, hindi dahil sa pagkain. Hindi dahil dun sa inumin. Itinakda na ni Abay Yahawa na alisin na tayo sa mundo ito. Hindi dahil minana mo, hindi dahil kinain mo, o hindi dahil ininom mo. Yun ay dahil kay Abay Yahawa, kinakailangan ng alisin ka dahil itinakda na sa iyo. Kasi pagka ganun ang pag-iisip natin, walang gumugulo sa ating isipan. Kaya ako nagkasakit, brad, dahil panay ang kain ko ng ganito eh. Di ba? Ang sinisisi pa yung pagkain. Na which is mali naman. At sinisisi yung sinabi ng doktor na minana. Kung meron man naramdaman tayo sa katawan, siya ba yaw may kawan? Hindi dahil dun sa ating kinain. At tayo, mamatay, hindi dahil dun sa kinain. Huwag nating sisihin yung isang bagay na hindi naman pala yun. Si Abay Yahawa. Ibigay natin kay Abay Yahawa yung dapat ibigay. Dito ba? Kanya yan eh. Siya yung may karapatan. Siya yung bumuhay sa iyo. Siya yung nagbibigay ng buhay sa iyo. At siya rin yung may na para kunin yan. May kapangyarihan na kunin yan. Siya. Walang iba. Siya Abay Yahawa. Yun ang dapat makintal sa ating isipan. No? Hindi sa pagkain, minana, hindi. Yan ay tinuturo lamang ng mga manggagamot o doktor. Sige ho. Ayan. Sana yun naman ang ating hiling na
talagang buksan tayo. Siyempre, pagka binuksan mo tayo, maintindihan natin, maunawaan, magagawa natin kung ano yung ipinag-uutos niya. Pero kung hindi tayo binuksan, kahit nasabihin niya, mananatili lamang na salita yun, hindi mangyayari na, sabi nga sa inyo, ang araw, hindi na natin maibabalik pa yung mga bagay na nakaraan. Binaw. Ang kinakailangan natin gawin sa ngayon ay ano ba ang dapat, ano ba yung mabuti. Ba? So you know, sino pa ba ang aking hindi na babasa rito? Sister Maria Victoria Morales, magandang hapon. Brad Rodelio Nava, magandang gabi. Rosly Bandoho, Mel Umali, Jen L. Juarez, Dolly Tungkuwa, tama ko bro. Shirley Bandoho Abrera, Sister Vivian Bandoho Mana, Sister Lori Calderon, Brad Ezekiel Umali, Brad Sebastian Juarez. Ayun. Okay ho. Sana nabanggit ko lahat ng ating mga kapatid na nakasama po natin ngayong hapon ito. At kung lulobin po na may hawa bukas, ituloy po natin yung ating huli at ika-anim na bahagi dito sa ating paksa. 14:17 ng Roma, sapagkat walang kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang pamumuhay at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Dapat nasa atin to, yung pagiging matuwid, yung namumuhay tayo na may kapayapaan at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Sa lagay, wala namang idinudulot na kagalakan ng laman. Ang nagbibigay niyan ay yung banal na Espiritu. Baka humamaya sabihin ng iba, paano yun Brad? Yung mga nagiinuman, galak na galak, ay hindi ho yun, panglaman ho yun. Iba ho yung kagalakang ukol sa Espiritu. Kasi ho yan, masaya lang sila, pero talagang wala yung kagalakang sinasabi sa espiritual. Masaya lang sila. Pagkatapos ng kasiyahan na yon, balik na naman sa normal. Balik na naman doon sa normal. Magulo na naman ng pamumuhay. At hindi yan yung kagalakan sa Espiritu. Iba kasi yung kagalakan sa Espiritu eh. Sa kanila, artificial ho kasi yan eh. Yung sinasabi nila na, kami nga, masaya-masaya, artificial ho yun. Yung sinasabi nilang kapayapaan, artificial. Kung hindi ba naman artificial, yung iba, naglalakbay pa. Pupunta pa ng iba-ibang bansa para lamang makapag-unwind. O di artificial. Makita yung iba't ibang tanawin, magagandang tanawin. Artificial ho yun. Alam niyo kung bakit? Pagka natapos ho yun, halimbawa, let's say, 1 buwan, 2 buwan, na nasa abroad ka, babalik ka doon sa iyong pinanggalingan, o back to normal. Iba ho talaga yung bunga ng banal na Espiritu. Magkaiba ho yan. Kahit wala kang ganong kalaking halaga, nagagala ka. Nagagawa mo yung kalooban ni Abay Hawa, andun yung kapayapaan, andun yung kagalakan. Hindi nasusukat kailanman sa dami ng pera yung salitang kapayapaan. So yun po, at patuloy na kalooban ni Abay Hawa ang mangyari sa atin. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan ng pag-aari at ng kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain ni Abay Hawa sa bawat segundo, minuto, oras, araw na ating inilalagi sa mundong ito. Si San Vivian Bandaumana, Toda Raba Brad. Maraming salamat, MCs.
So muli po, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga anong viewers, ganun din sa lahat po ng ating mga kapatid na ating nakasama sa hapon pong ito. Muli, isang mapagpalang hapon sa bawat isa at patuloy na ang bunga ng Espiritu ay sumating lahat. Maraming salamat, isang magandang hapon po.